Amen. So our scripture tonight will be coming from the book of Psalms. Let me show it to you. Okay, the book of Psalm from the Message Bible. This is what it says from we'll start from verse 10. It says here, we live for 70 years or so. With luck, we might make it to 80. And what do we have to show for it? Trouble, toil and trouble, and a marker in the graveyard. Who can sense, who can make sense of such rage, such anger against the very ones who fear you? Oh, teach us to live well. Teach us to live wisely and well. Come back, O God, how long do we have to wait? And treat your servants with kindness for a change. Surprise us with love at daybreak. Then we'll skip and dance all the day long. Make up for the bad times with some good times. We've seen enough evil to last a life. Let your servants see what you're best at, the way you rule and bless your children. And let the loveliness of our Lord, our God, rest on us, confirming the work that we do. Oh, yes, affirm the work that we do. Amen. Praise God. Hallelujah. This is a very timely message for all of us, especially for me, because it's my birthday today. Pagbigyan nyo na ako, araw ko ngayon. Amen. Praise God. Shout out to Pastor Philip Mahadukon and Babylin Barnasia. Sir LB Asido. Greetings from the United States. Mr. Rona, thank you for the birthday greeting. And to all our friends on Facebook, blessings to everybody tonight. Amen. So, sa ating binasang talata, mga kapatid, in the scripture that we have read tonight, tanggalin ko na lang to at naputol naman. Okay. Yan. Okay, something went wrong with my... Amen. Okay, so anyway mga kapatid, pag ating binasa yung mga talata ngayong gabi, no? Ang sabi sa atin ng Bible na ang buhay ng tao, yung life expectancy ng tao ay hanggang 70 to 80 lang. Yun ang kanyang pinaka-range eh. Hanggang dun lang. Oh, I know why. Okay, I apologize to everybody because my signal, my Wi-Fi signal is dropping. That's why there is that loading, buffering. No, it's buffering. So medyo nag-okay na ngayon. So let's proceed. So again, ibalik ko lang ng konti para kung parang restart tayo. Sabi ni King David, nung writer ng Psalm chapter 90, no, reading from the Message Bible. We live for 70 years or so. With luck, we might make it to 80. Now, chinek ko mga kapatid, no, binerify ko sa kay Google, sabi ng iba, kung ito ba ay may katotohanan, no? So, tinignan ko sa Daily Mail UK, tingnan ko kung anong date nila pinablish ito, baka medyo matagal-tagal na rin. No? Okay, ayun. Oh, so medyo matagal-tagal lang ato, 2013 pa to, pero may graph kasi nakakita ko doon sa graph. Ayan. So ang sabi niya, life expectancy, ito ay sa Europe kasi nga base sila sa UK, di ba? Sa Europe. Ang pinakamataas na bansa na life expectancy, yung tagal, yung haba ng buhay ng tao, ay nasa range ng mga
80 point, siguro mga 0.3 ito, no? Basing on the graph. I'm basing on the graph. Ayan. Tapos, ang pinakauna ay Iceland. Tapos Switzerland. Hindi pala. Lahat na pala to. Then Japan. Ayan. Pagkatapos Australia, nasa ganong mga range, no? Pagdating mo sa Japan, nasa mga 79 siguro ito. Or 79.5. Ayan. So, ang pinaka mababa ay sa Latvia. Ilang bang bansa ito? 2, 3, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 nations ito. Yung parang top 20 ang kinuha nila. So ang lowest ay nasa mga 60, between 60 and 70. 68 pala. 68 and 70. So pag binasi mo rito sa ating graph, totoo ang sinabi nung psalmist. Now to think na thousands of years ago, no, na naisulat itong ating scripture sa Psalms chapter 90 verses 10 to 12 lang tayo. Ayan. Kung iisipin mo na ang tagal niya nang naisulat pero accurate ang Bible. Ano? Accurate yung kanyang sinabi na yun nga, ang life expectancy natin 70 talaga ang range. Sabi niya nga, kung umabot ka ng 80, napakapalad na. Okay? So of course, alam natin may mga nabubuhay ng 90, 100, pero nabibilang lang, di ba? Hindi mo naman talaga sasabihin na lahat ngayon nakakaabot na ng 100. Hindi, yung pa rin ang range niya, between 70 to 80 years old. Ayan. So dito sa ating chapter, hindi ko nababasahin yung whole chapter. Pero para may background tayo, kailangan tingnan natin kasi hindi lang yung 10 to 12 ang ating talagang pinaka-basis, kung hindi the whole chapter. Sa verse 1, sabi niya, Lord, throughout all the generations, you have been our home. Before the mountains were born, before you gave birth to the earth and the world, from beginning to end, you are God. Kasi ang pinaka-context nitong Psalm chapter 90, it's like comparison, no? Kino-compare nung writer si God sa tao. Yan. Eto si God. He is high above and we are here below. Hindi lang yon. God is eternal. No? Pag binasa mo yung pinaka-context, sabi niya dito, Lord, through all the generations, you have been our home. In other translations, ang ginamit dyan, you have been our dwelling place. Throughout all the generations. What does it point us? It's eternal. Kasi kung hindi eternal si God, hindi siya God. Diba? Ibig sabihin, may hangganan siya. So it also means that God is infinite. Wala siyang katapusan. Wala siyang simula, wala siyang katapusan. God is not bound by time. Okay, hihinto lang sandali kasi walang signal, mga kapatid. Okay, so it's coming back. Yan. So dito makikita natin, ang Diyos walang hanggan. He is infinite. Man is finite. We are finite being. We have an end. May beginning tayo, may end tayo. No? Pinanganak ka, ba? Pero hindi ka mamamalagi dito. Ang nakakalungkot pa nga, di ba? Yung iba hindi pa sinisilang Ayun, ina-abort ng mga parents. Lalo na ngayon sa Amerika, the number one cause of death, no? Lalo na sa mga bata, mga unborn, it's the unborn children. Yun ang pinakamarami. Kaya nga may isang booklet na nabasa ko, sabi niya, Children, the things we throw away. Nag-uusapan niya rin yung tungkol sa mga unborn children, yung mga ina-abort na mga bata. Nakakalungkot, no, na ganun na ngayon ang mga tao. Parang wala nang kwenta ang buhay ng tao. Nakakalungkot. So again, sinabi ng Bible sa atin that God is infinite. Wala siyang hangganan. Ang tao
may end tayo. Kaya nga ang sabi ni James, no, sa kanyang sulat, na ang buhay daw ng tao ay parang bula. It's like a vapor. Yung aso, uusok, sabihin mo na lang. Yan. Nandyan, mamaya-maya, wala na. Or, inihalin tulad din ito sa isang bula. Diba? Kung, naalala nyo, kung kayo, nung tayo mga bata pa, maliban lang kung hindi kayo naging bata. Ha? Naalala ko yan kukuha kami ng baso, lalagyan mo ng Tide o anumang sabon, tapos didiktik ka ng dahon ng sampagita, dahon ng gumamela rather. Dahon ng gumamela kasi ano siya medyo, anong tawag ito? Yung madulas siya, di ba? Ayan. Tapos ayun na, at gaganon mo yung tingting, bibilogin mo ng ganyan, tapos isasaw mo ron, di ba? Ihipan mo, lalabas yung bula. May isa magpapayabangan pa kayo, di ba? Mas malaki yung yung bula ko. Mas malaki yung nagawa kong lobo. Yan, payabangan, pagalingan, di ba? Pero, yung bang ginawa nating bula o lobo, sabi mo na, nagtatagal. Hindi, di ba? Yung iba, may mga pilyo na kasama mo, pag nakitang mas malaki, putusukin ka agad. Di ba? Hindi siya nagtatagal . It doesn't last. Now, that is the picture that James showed us. Ang buhay ng tao ay parang bula. Marami akong nakitang ganyan di ba? Na, naalala ko nung sa Baguio, may lagi ako nakikitang lalaki ng katawan. Talagang sa isip-isip ko, matagal pa siguro ito mamatay kasi very healthy. Maya-maya narinig mo lang, ay namatay na yon yung tao na yon. No? Samantalang ito, may isa ring tao na patpatin, gusgusin. Diba? Sabi pa nga nila, taong grasa. Pero buhay na buhay pa. Diba? Kaya nga minsan ang buhay, it's full of irony. Minsan itong tao, may pera, lahat ng nasa kanya na. Ang problema, may sakit naman. Hindi rin niya ma-enjoy yung buhay na nasa kanya. Yan. No? So sabi ng Bible sa atin, and what do we show for it? Ano ang maaari nating ipakita sa ating buhay? Ang sagot niya is trouble. Period. Basahin niya from the Message Bible. Psalm chapter 90 verses 10 to 12. Toil and trouble and a marker in the grave. Parang pessimistic, di ba? Napaka-pessimistic naman itong writer. Bakit ganun ang pananaw niya? Wala man lang siyang ka-joy-joy, di ba? Yan naman ang kaibahan natin mga Pinoy. Kahit na bumabaha na, pag naharapan ng camera, ngingiti yan, di ba? Kaya believe yung mga mga foreigner sa atin. No? Kasi parang may likas tayo na ugali na likas tayong masayahin, mga kapatid. Tinatawanan natin yung mga problema. Tinatawanan natin yung mga pagsubok sa buhay. Meron pa rin tayong kasiyahan. Kaya nga, sabi nila, Filipinos are resilient. Yan, resilient tayo. Talagang nare-resist natin yung mga pagsubok sa buhay at napagtatagumpayan natin. Yan. Pero ang sabi pa rin ng Bible sa atin na what can we show for life? Merong isang in-interview, alimutan ko kung Jessica Soho ba yan o matanda na siya . Sabi pa nga niya sabi niya, gusto ko nang mamatay. Kasi puro na lang ang napagdaanan ko, puro problema. Lahat na ata ng problema sa buhay, nadaanan ko na. Sabi ng matanda Pero sa awa naman ng Diyos, tayo, hindi naman gano'n. Siguro depende yata sa pagkatao mo, sa karakter mo. Ako kasi nasanay ako na masayahin. You look beyond the negative and always look at the hope that is ahead of you. Pero that doesn't negate what the psalmist is saying. Totoo nga naman. No? Kaya nga pag binasa mo rin yung writings ni Solomon, sabi niya, everything under the sun is vanity. Lahat daw ng bagay nasa silong ng araw
or nasa silong ng langit ay walang kabuluhan. Bakit? It all pass away. Lumilipas. Lahat nagugunaw. Lahat nalulusaw. Diba? Kahit gaano kagara. Tingnan niyo yung mga pharaohs. Nagtayo sila ng mga grand pyramids na doon nila tinago yung kanilang mga kayamanan. Nagsama pa sila ng mga servants, kawawang mga servants. Ang namatay yung paraon, sinama pa sila sa loob. Di ba? Ayan, lahat pinasok doon. Pero kahit gaano katiba yung pyramid, ayan, naguguho, di ba? Iba nagka-crumble na. Yung ibang mga sphinx ang tawag niya doon, yung iba wala na, nag-crumble na. Ayan. Kasi wala nang tumatagal sa mundo. Lahat nawawala, lahat napapanaw, napapawi. Ngayon, matagumpay ka rito sa isang negosyo mo, mamaya-maya, wala na. Naalala ko sa Dagupan City, nagtayo kami ng computer shop. No, ako, ang saya nung una nung first start ng business ang saya kasi lakas yung paso, yung renta naalala ko noon, 50 per hour. 40 pesos per hour. Nako, talaga ang saya-saya. Tapos noon parang minsan napansin natin sa ating mga Pinoy. Siguro hindi lang sa Pinoy kasi ako Pinoy ako, yun lang naman nakikita ko, di ba? Maaring sa ibang rin. Kung ano yung hit, andun lahat. Sige. Yun na, may tumapat na sa akin, na computer shop, meron na rin sa gilid. Pababaan na ngayon ng presyo, which is nagbe-benefit naman yung mga consumers, di ba? Kaya lang yung negosyante, lugi, bankrupt negosyo, di ba? Yun ang nangyari. Ang mahal-mahal nung renta ko, ang mahal-mahal nung kuryente ko. Samantalang yung sa gilid ko, sarili niyang apartment niya. Doon niya tinayo yung kanyang negosyo. Wala na, nagsara talaga kami. Kasi hindi mo na kayang tapatan Yan. Kaya kasi nga, sa buhay, walang permanenteng bagay. Dapat mailagay natin sa ating mga puso't isipan. Itong bagay na nasa akin ngayon, lilipas ito. Darating ang panahon, mawawala ito. Kaya nga dapat may plano ka. Yan. Nasa Bible din yan, yung pagpaplano. Itinuturo ng Bible yan. Pagplano, pero isama mo lagi si Lord sa iyong plano. Kasi ano man ang mangyari, kumbaga, advance ka na. May buffer ka na. Yan, di ba? Yung mga magaling sa computer dyan, may buffer zone ka. Ano man ang mangyari, may cushion ka. Yan. Tinan mo nitong pandemic. Yung may mga pera, may mga ipon, hindi sila ganong affected Pero yung mga araw-araw lang ang income talagang nakakaawa. Di po ba mga kapatid at mga kaibigan sa Panginoon? Nakakaawa sila yung ini-interview yung jeepney driver, hindi ko talaga malimutan yun. Sorry hindi ako makamove on. Pero naantig yung damdamin ko. Bakit kanyo? Kasi siya, sabi niya, gusto ko nang magtrabaho. Ayokong umasa sa ayuda at mga hingi. Kasi nga gusto niya may dignidad siya. Yun ang isang mahalaga sa buhay ng tao, di ba? Yung may dignidad ka. Hindi naman kasi, in essence din, hindi masama yung may pride ka sa sarili mo. Na gumawa ka, hindi ka nang hingi, hindi ka nang utang, hindi ka nagnakaw. May may sense of dignity ka. Hindi, not necessarily na kayabangan. Kung hindi ka yung wala kang utang na loob sa madali. Yon. Now, pag tinuloy natin sa verse 11, who can make sense of such rage? Such anger against the very ones who fear you. Kasi ang background story nito, di ba ang Israel, pinarusahan ni Lord Kasi tinalukuran nila si Lord. Iniwan nila ang Panginoon. Inabandonan nila. Mas inuna nila yung mga Diyos-Diyosan. Yung mga maling mga Diyos. Hindi yung tunay na Diyos ang pinaglingkuran nila Kaya sabi ni Lord, dahil ginawa niya yan, eto mangyayari sa iyo. At nangyari nga. Kaya ito ngayon, yung sumulat nito, ito yung background. Sabi niya, Lord, hanggang kailan ka magagalit sa amin? Pwede ba, bumawi ka naman? Bawian mo naman kami ng magandang mga bagay. Wag naman laging puro masama.
Nakita niyo, di ba? At naniniwala ako marami sa atin, ganyan ang prayer natin eh. Lalo na minsan pagka parang sunod-sunod yung mga pagsubok, di ba? Alam ko may mga nakaka-relate ngayon sa inyo, nakausap. Minsan parang, bakit ganon yung buhay? Pag may pagsubok, para namang sunod-sunod, di ba? Yun. Kung nakaka-relate kayo dyan, eto ka. Eto yung prayer mo. Kaya alam nyo, maganda eh, pagka may mga problema ka, may nagadaanan ka, basahin mo ang Psalms. Kasi ang Psalms, ang Bible, hindi niya tinatago yung mga hinaing ng tao, lalo na yung Psalms. Sinasabi niya yung nasa puso niya. Kaya nga, madalas siya makikita niyo, Lord, bakit mo ako inabandona? Bakit mo hinayaan yung mga kaaway ko? I-overwhelm ako. Diba? At pag binabasa ko yan, nakaka-relate ako, Lord, ako ito ah. Ito yung tanong ko. Kasi unang-una, hindi masamang magtanong kay Lord. Maraming mga tao sa Biblia, nagtanong kay Lord eh. Nag-question sila. Pero at the end of the day, those questions, hindi ibig sabihin na tatalikuran na nila si Lord. Hindi yun eh. Ang point lang nila, you want to make sense of. Diba? Kasi nga, ang dahilan, okay, hinto lang muna ako ha, bumaba yung okay, so tuloy natin. Sorry kasi nagka-fluctuate yung ano ko eh. Yan na naman. Nag-zero na naman siya yung aking Wi-Fi. Pag usually ganitong oras between minsan 8 to 10, minsan 9 to 10, siguro dahil sabay-sabay yung mga nag-Facebook o nag-YouTube. Ayan, okay na po. Okay na naman yung signal. Kasi sayang, nag-asalta ako ito tapos magbabuffering siya. Ayan. So makikita natin dito, di ba? Yung it's the same as us eh. Kaya pag binabasa nyo ang Psalms, makikita nyo na itong mga writer na to, they are real people. Hindi sila mga superheroes o mga walang kahinaan, talagang may mga superpowers sila. No. They are like you and I. Kagaya mo at kagaya ko. May mga tanong din. Minsan, di ba, ang ganda-ganda ng business mo, biglang boom. Biglang may mga ganun na pangyayari. Oh, kaya, sa verse 12, ito ang sabi nung writer. Oh, teach us to live well. Sa ibang translation, ang pagkasabi niyan, teach us to number our days. Pag sinabi mong number our days, alam mo yung nangyayari. Alam mo yung sitwasyon. Kahit paano meron kang konting control doon. Kaya nga, yun nga, kaya importante ang planning. Kaya importante na meron man lang tayong sense of purpose sa buhay. Hindi yung naglalakbay ka sa buhay aimlessly. Diba? Na walang goal, parang walang pinatutunguhan yung buhay mo. Ayan. Kaya ang ending, sabi mo, dust in the wind. Diba? Parang lang, nawala eh. Ayan. At ang sabi rin, nalala ko I think si Yorme yata nagsabi nito eh. Sabi niya, it is not how long you live, but how well you have lived. So ang prayer ng psalmist, teach us to number our days. Or sa The Message, ang ganda ng pagkasabi niya, teach us to live well. Mamuhay ka ng talagang to the fullest. O hindi ibig sabihin niya, nagawin mo na lahat ng gusto mo, no holds barred. Hindi Live right, live righteously. Yan. At enjoy mo yung family mo. Enjoy mo yung church family mo, yung community. Yan. Ano pa? Share the gospel to others. Live well. Be a disciple of Jesus Christ. Follow the Lord. Sumunod ka sa Panginoon. At sunod doon, teach us to live wisely and well. Hindi lang well, kung hindi wisely.
Yan. Ito. Tapos sabi niya, "Come back, God. How long do we have to wait? And treat your servants with kindness for a change." Gusto ko yung pagka-English ng The Message, ano? Bakit? Sabi niya, "Lord, bumalik ka naman. Balikan mo naman kami. Huwag mo naman kaming abandonahin. Huwag mo naman kaming iwan. Pwede ba, Lord, i-treat mo naman kami, your servants." Now, you sense here humility. Diba? Kaya minsan maganda rin na may adversity sa buhay. Minsan maganda rin na may trial eh. Kasi minsan pag yumayabang tayo, sabi ng Deuteronomy na pinalalahanan ni Lord yung mga Israelites, sabi niya, baka pag nakarating na kayo sa promised land at natanggap niyo na yung mga biyaya ko sa buhay, natanggap niyo na yung mga blessings, may mga tahanan na kayo na magagara, may mga sasakyan na kayo na magagara. Wala pa palang sasakyan noong unang panahon, pero i-modernize natin. May mga sasakyan na kayo, ang ganda na ng buhay niyo. Baka ang sabihin niyo na, dahil sa galing ko, dahil sa talino ko, dahil sa ang galing ng plano ko, baka malimutan niyo ako. Sabi na. Kaya minsan may mga dumarating sa ating buhay na mga pagsubok para gisingin tayo. 'Di ba ang ganda ng awit ni Gary B, 'di ba? Take me out of the dark, my Lord. I don't wanna be there. Lord, tanggalin mo ako ron sa kadiliman. Dalhin mo ako sa iyong liwanag, Panginoon. Ibalik mo ako. Tapos yung isa pa niyang song. Gusto ko yung mga Christian songs ni Gary B. Gaya ng dati. Diba? Rati-rati, laman ng puso mo ay ang pangalan ko. Lagi ako sa isip mo. Yun ang longing ni Lord sa atin eh. Yung fellowship with His sons and daughters. Yan ang minsan nalilimutan natin. At balikan natin ng konti. Sa verse 1, ang sabi ron, God is our dwelling place. Siya yung ating tahanan. Pansinin nyo sa buhay, di ba? Kahit anong trabaho mo, kahit yung iba, nakikita ko sa sa mga balita, ngayon lang, di ba? Yung iba nagbabike na lang kasi nga, yung ang haba ng pila, walang sakyan, ang lalayo ng mga pinanggagalingan, no? Pero ang tanong ko sa inyo, at the end of the day, saan ka uuwi? Hindi ba sa iyong bahay? Kaya ang sabi ng Bible, God is our dwelling place. Kayong ating tahanan. Kayong ating kanlungan. Saan ka babalik? Doon pa rin sa Panginoon. At the end of the day, sa Kanya ka pa rin babalik. Kaya nga may panawagan si Lord Jesus Christ. Anong sabi niya? Come unto me, all you who labor and are heavily laden, and I will give you rest. Bakit ka umuwi sa iyong tahanan? Kasi andun yung kapahingahan. Totoo lang, di ba? Kahit anong gara, ako, ewan ko lang sa inyo. Pero ako, para akong laging namamahay. Yun ang term na ginagamit nila. Yung kahit maghara yung hotel, kahit ang ganda ng facilities, minsan hindi ka pa rin makatulog, di ba? Parang hinahanap mo yung unan mo na kahit na ano ko, appropriate bang banggitin ito? Amoy laway na. Di ba? Yung banig mo na butas-butas na, yung kumot mo na ang nipis-nipis na. Parang mas feel at home ka, di ba? Feel at home ka eh. Yun eh. Yan. Kaya sinabi ng Bible na si Lord yung ating tahanan. He is our dwelling. Sa totoo lang, pagka may relasyon ka sa Diyos, ang sarap na at the end of the day, sasabihin mo, Lord, nandito na ako. Nakauwi na ako. Salamat. At darating ang time, hindi naman tinatakot ko kayo, pero lahat po tayo ay mamamata. Kasama na ako ron, hindi ako exempt. Lahat tayo. Hindi ba ang gandang malaman na kapag panaw natin
alam mo kung saan ka po doon sa kanyang Kaya wag nating tapusin ang gabing ito na hindi tayo nakabalik sa Panginoon. Hindi tayo nakapag-surrender kay Lord nung ating buhay. Natin na ibigay sa Kanya yung tayo. Kaya ako nagpapasalamat sa 52 years na bigay ni Lord. Salamat, Panginoon. Pero kung may nakikinig ngayon, may nanonood ngayon, na hindi mo pa lubusang naibigay ang buhay mo sa Diyos, bakit di mo ngayong gawin ngayong gabi? Hindi ito tungkol sa relihiyon, hindi ito tungkol sa anumang sect. Alam mo kung anong hinahanap ni Lord? Relasyon. Magkaroon ka ng personal na relasyon sa Panginoong Hesukristo. Di ba ngayong gabi, sa ating pagkatapos, manalangin tayo at saan ka man naroon ngayon nakikinig. Higit mo ang iyong mata, kausapin mo si Lord ng taos puso. Dakilang Diyos, ang buhay po ay maiksi. Kung ikukumpara sa walang hanggan, ang buhay dito ay temporaryo lamang. Makaabot kami ng 70 or 80, malaking pasasalamat na. Pero Lord, ano ang mga bagay na nandito sa mundo na pwede naming ipalit doon sa walang hanggan? At ang sabi mo, Panginoon, na ang kaluluwa ng tao ay higit pa ang halaga kaysa sa buong mundong ito. Kaya Lord, narito ako ngayon, lumalapit sa iyo na may pagpapakumbaba. Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga sala. Tanggapin mo ako, Panginoon. Dahil gusto kong umuwi, kagaya nung alibughang anak noong prodigal son. Nawala ako, Panginoon. Nalihis ako ng landas. Hindi naging maayos ang aking buhay. Kaya Lord, bumabalik ako sa iyong muli at nagsasabi, Lord, I'm home. Bumabalik na ako sa iyo. Pumasok ka sa aking buhay, Panginoon. Pagharian mo ako, Panginoon. At nang sa gayon, I can live a life of purpose. Isang buhay na may patutunguhan. Isang buhay na may dahilan, may layunin, Panginoon. At Lord Jesus, hallelujah, turuan mo kami. Teach us to number our days, to live well, and to live it wisely and well. I-bless mo po ang bawat isa. At ngayon, inaabot ko sa iyo, Panginoon, ang aming mga plano, ang aming mga future. Wala itong mararating, Panginoon, kung wala ka sa aming mga buhay. I-bless mo ang bawat isa, O Diyos. Gabayan mo kami, Panginoon. I-lead mo kami, Panginoon, for a better life and a better future. Lord, we love and praise you. And we ask all these things in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Amen and amen. Praise God. Salamat sa Panginoon. Salamat sa kanyang kabutihan, mga blessings na binibigay niya sa atin. Amen. At salamat din sa mga bumate sa aking birthday. Thank you, thank you, thank you, thank you. Salamat din sa mga nagbigay ng gifts.